Disaster Risk Reduction and Management Office ng Camarines Norte ang danger zone sa paparating na super bagyong Pipito. Pinalawig na rin ang forced evacuation ng Babalita at nagsaserbisyo mula sa Bicol, si Jonathan Maestrado. Jonathan. Steve, nasa higit 1,400 na pamilya o halos 5,000 individual na ang nailitas sa mga otoridad mula sa mga high-risk area sa Camarines Norte. Pinalawig ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang sana ay 10 a.m. deadline ng forced evacuation ngayong Sabado dahil sa nagbabago-bagong forecast ng bagyong Pipito. Nagpatupad ng extended danger zone ang PDRRMC dahil gawa sa light materials ang maraming bahay sa coastal municipalities. Ayon kay Camarines Norte PDRRMO Operations Unit Head Eric De Castro, sinabi ng Pag-asa Daet na posibleng maging sinlakas ng bagyong Yolanda ang impact ng bagyong Pipito sa lalawigan, lalo na sa mga coastal towns ng Binton, Mercedes, Talisay, Labo, Paracale, Jose Pangaliban, Tapalonga at Santa Elena. Anya posibleng makapul ng mata ng Pipito ang Talagwas Group of Islands na may 3 barangay at higit 4,000 residente. Sa hulihan niyang pakikipag-ugnayan ng PDRRMO ay barangay Tagawa Robert Vasquez sa Talagwas, ongoing ang forced evacuation ng mga taga-Talagwas sa konkretong mga gusali ng mga paaralan doon. Sa serbisyo mo sa Bicol Region, Jonathan. Ayan, good morning, good evening po sa lahat. Ayan na po, grabe na po, napakalakas na po ng hangin mga kalingap, mga kapatid. So ito po ang aktual, no? Ngayong oras na ito, ngayong hapong ito, no? Alas 5:30. So ayan na po ang hangin, talagang humahagupit na po. So lumabas lang po tayo para mag-observe, pero ang hirap maglakad pag ganito kalakas ang hangin. Yan, may kasamang kunting ulan, mukhang hangin ang malakas. So yun, nandito tayo sa labas. Yan ang mga bahay dito guys, grabe oh. Oh, mga daon ng saging. Yan, actual po ito ngayon oh. Update tayo sa lagay ng panahon. Yan. Talagang dinig nyo po yung hagupit ng hangin. Ayan, ayan na. Ayan na, lumalakas na oh. Oh, grabe. So yun po, no? Padilim na. At ito ang nakakatakot kasi ay baka ngayon ho talaga bumayo ng husto no, sa gabi. Mahirap pag gabi, hindi natin alam, kaya nagmanman tayo sa labas. Yan po ang mga puno. Talagang dumuduyan guys. So ngayong gabi hindi tayo pwede matulog, magbabantay tayo, no? Mag-update tayo kasi alam po natin na nasa Catanduanes na raw po, naglandfall na sa Catanduanes ang bagyo. At mapansin ninyo, ayan, maulap, madilim ang kalangitan mga kalingap. Oh, grabe ang ano, ayan. So dilim nyo po, madilim ang kalangitan, lalo na sa mga malapit sa bundok. Ayan, makita nyo po. Ayan, maulap, ayan, oh, madilim. Oh, maitim ang kalangitan guys. Ayan. So update po no dito sa aming Salingap Center. So ang ginawa ko guys no, ayan. Trapal lang kasi ito, so nakatali po yan no. Nakatali ng lubid hanggang sa baba. At ang ginawa ko no, para hindi tamaan ng husto ng hangin, iniharang ko po yung sasakyan o yung van. Idinikit ko yan dyan. Ayan po, idinikit ko dyan ng husto para lumakas man ang hangin, hindi diretso papasok sa loob ng center. Kasi pag sa lakas ng hangin at pumasok doon, sigurado ako tanggal lahat pong trapal na yan. Kaya yan po, no, hinarangan po natin ng sasakyan yung gilid po ng center. Yan, kaya pumasok ka po dito. Ito po yung sitwasyon. Ayan, oh, nakatrapal na po yan, balot na balot po yan mga kalingap, mga kapatid. Yan, papunta doon sa kusina. At yung mga gamit doon, niligpit na rin kasi sigurado magliliparan po yan. Ito guys, pag sa lakas ng hangin, pwede talagang sirain ito. Ang importante lang maharangan, at malaking bagay po itong hinarang kong sasakyan. Oo, sa tingin ko baka di naman siguro kayang liparin yan. Kahit pa paano po, yung hangin na bumangga yan, kahit pa paano, hindi na ganun kalakas sa punta sa loob ng center. So yun po ang sitwasyon. So paghahanda po dito sa aming lugar,
So yan, nakatali. Trapa lang po yan, pero alam po natin na hindi man yan ganun katibay. Pwede po talagang sirain yan kapag malakas talaga ang hangin. At ito na nga, oh. Pansin nyo na po, nagwawagayway na yung mga puno ng nyug. Oh. So pwede pong matumba yan. Kung sa lakas talaga, oh, matataas pat maliliit. Pwedeng matumba yan mga kalingap. Pwedeng bumigay. Yan. So yan, ang hangin po, no, papunta dito, yan, oh. So malaking bagay po guys na kinalbo natin yung puno, no, nakarang araw. Pero ito ang delikado guys, no, delikado kasi sa lakas ng hangin mukhang aabot yan dito, no, sa sinter yung puno na yan ang mataas. Itong tatlong puno na ito yung binabantayan ko kasi baka mabali, no, baka mabali kasi sa walang humpay na hangin, hindi pa kalakasan pero ramdam na, no, at ito ang nakakatakot kasi padilim. So kung mapansin niyo, yan, oh, ang itim ng kalangitan guys, napakaitim yan, oh, mukhang nag-iipon ng ulap yan. Sus, nakakatakot ito. Ang ino-worry ko lang guys kasi paggabi, no, so ngayon hindi tayo pwedeng matulog, mag-observe, no, paikot-ikot po ang barangay. Kanina ho, nakadalawang balik na sila. Pinipilit kami na kung maaari lumipat na doon sa evacuation center kung saan nandoon yung mga taga-coastal na mga kababayan natin. Dinala po nila sa eskwelahan. Mayroon po kasi ditong eskwelahan dito sa lugar namin na doon ho ang evacuation center kasi malaking school, high school po yun. Yan. Kailangan mas titingnan natin ang sitwasyon kung sakaling kailangan na talaga siguro, pero sa tingin ko kaya naman dito kasi pwede naman tayong magkubli, no, dyan sa kusina po yan, at ito yung may CR. Sa tingin ko di na to kayang gibain, oo, sa hakong hangin lang kasi wala naman ang puno, medyo ano naman kalbo na, wala nang mahuhulog. Ang worried lang yan, oh, malapit lang po talaga yan, pwedeng mabali mapunta dito. Yan, ito po ang sitwasyon guys, napakadilim ng kalangitan, malakas na ang hangin, ramdam mo na, no? At minsan may kasamang ulan, at minsan naman tumitilang ulan, ngunit ang hangin tuloy-tuloy, no, tuloy-tuloy ang hangin. Yan, makita niyo po yung mga dahon ng kawayan, oh, talagang ano na, sumasayaw na sila. At ang dilim ng kalangitan guys, sobrang dilim, oh, nakakapagtaka, nakakatakot na rin kung isipin mo. Pero manalig lang tayo, tiwala sa Diyos. Yan. Ayan. Kaya ang magdamag na ito, no, ito yung pinaka-critical ngayong magdamag. Dahil ngayon daw talaga, oh, ayan, ang lakas ng hangin. Oh. Ayan po, oh. Grabe, oh, napakadilim. Oh, napakadilim ng langit. Yan, lalo na doon sa lugar nila Beyonce, nila Carla, yan. Tarom po kasi yan dyan, oh. Yung area na yan dyan, tarom po yan. Medyo sobrang dilim. Yan. Oh, kahit sa dait po guys, no? Sa dait po, ang dami na rin po nag-evacuation, lalo na po sa mga tabing dagat. Ayan, oh. Yan. Yan, lakas ng hangin. May kasamang kunting ambon, no? Kunting ambon lang. Pero hindi pa ito guys, kasi wala pa sa dait eh. Ang alam mo namin kasi nasa Katanduan is Sorsogon. Yan, pero malakas na rin ang hangin. Ito siguro yung pinakabuntot na, no? Kung sakaling sasabi nila, hindi pa ito ang mata, pero malakas na rin. Nakakatakot. Ayan, oh. Grabe ang ng mga nyug, oh. Talagang yan, makikita mo lang sa mga dahon ng kawayan. Itong kawayan, oh, tumatagilid na. Yan. Dahil sa lakas ng walang tigil po yan, ganun lang siya. Titigil lang konti, bubuhos na naman ang bugso ng hangin, malakas na naman. Yan. At ito guys, oh, sobrang dilim. Yan, pag yan bumagsak, may kasamang hangin ako po. Ayan, lamig. Napakalamig ito. O, okay lang sana kung ang bagyo sa taas lang guys, no? Yan, o, sa taas po ang malakas na hangin, eh, oh. Oo, ayan. So yung ating sinter lang, no, balot na balot. Binalot na natin yan ng trapal at tinalian natin ng lubid ng pangkalabaw para sure. Yan. So salamat po sa inyong lahat. Pray lang tayo, no? At
abangan ninyo guys, no? At mamimigay po tayo ng bigas pagkatapos itong hagupit ng bagyo. Yan, dito sa evacuation center mamimigay tayong bigas at magpa-feeding tayo bukas ng umaga. Kung magpapasalamat tayo kapag umalis itong bagyo na to, unahin natin tulungan itong mga nagpunta sa evacuation center dahil kailangan nilang pagkain. Salamat po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo mga kalingap. Ayan, napakadilim ng kalangitan, sobrang dilim dahil sa makapal na ulap na napakakulay itim. Ayan. Ayan guys, nakakatakot ito.